Dala ng matinding kahirapan, maagang nagtrabaho si Angela bilang kasambahay. High school lang ang tinapos niya kaya hindi siya nakahanap ng mas maayos na trabaho. Ngunit hindi akalain ni Angela na sa kabila ng langit at lupa na pagitan nila ni Carlos, ang anak ng kanyang amo ay mahuhulog ang loob nito sa kanya. Pakiramdam ni Angela ay siya na ang pinakamaswerteng babae sa balat ng lupa nang piliin siya ng lalaki. Nagtanan sila at nabuhay ng simple. Nagkaroon sila ng 2 anak. Akala ni Angela ay sila na hanggang dulo. Ngunit ang lahat ay nagbago at nagsimula ang kanyang kalbaryo sa piling ng kanyang kinakasama nang matanggal ito sa trabaho. Hanggang saan ang kayang tiisin ng isang ina para sa kanyang mga anak? Kailan niya uunahin ang kanyang sariling kaligayahan? May lalaki pa ba ang handang magmahal sa isang babaeng tulad ni Angela? Isang inang handang gawin ang lahat para sa kanyang mga anak. Alauna na ng hapon pero hindi pa rin umuwi si Carlos, ang nobyo ni Angela. Maaga itong umalis kanina para maghanap ng trabaho pero hanggang ngayon ay hindi pa ito bumabalik. Masama ang pakiramdam ni Angela. Nilalagnat din siya pero kailangan niyang kumilos para may makain ang kanyang mga anak na nasa edad 6 at 4 na taong gulang pa lamang. Nay, bakit wala pa po si tatay? Tanong ng panganay na si Angeline. Hindi ko alam anak. Baka wala pa siyang nahahanap na trabaho. Malungkot na sagot ni Angela na abala sa paghahain ng pagkain. Nay, sana po makahanap na ng trabaho si tatay para makakain na po ulit tayo ng masarap na pagkain. Ani naman ni Angelo ang bunso. Huwag kayong mag-alala mga anak. Hayaan nyo, pag nagkatrabahong tatay nyo, ipapasyal namin kayo at kakain tayo sa labas sa unang sahod niya. Sagot ni Angela. Talaga po? Ang bait niyo po talaga, Nay. Masayang bulalas ni Angeline. Nasisiyahan namang ngumiti si Angela. Maya-maya pa ay nagsimula ng kumain ang 2 bata. Angge anak, dahan-dahan sa pagkain. Tirihan yung tatay nyo. Saway ni Angela sa anak na maganang kumakain kahit ginisang sardinas at miswa lang ang kanilang ulam. Nay, gusto ko pa po. Nakasimangot na sagot ni Angeline. Pasensya na anak, baka kasi nagugutom na rin ang tatay nyo. Hayaan nyo, uutang na lang ulit ako sa tindahan ni Aling Mimay mamaya. Baka pautangin niya ulit ako para may hapunan tayo. Pilit ang ngiti sa mga labing saad ni Angela. Pero Nay, aangal pa sana ang bata pero nang makita nito ang seryosong mukha ng ina ay huminto ito. Sige na nga po. Sana po, Nay, yumaman po tayo para lagi po tayong nakakain ng masarap. Ani pa ng paslit. Pasasaan ba anak at makakaahon din tayo sa hirap? Tiwala't dasal lang palagi. Payo ni Angela sa anak. Napabuntong hininga na lang si Angela habang pinapanood ang kanyang mga anak na masayang pinagsasaluhan ang simpleng pagkaing nakahain sa hapag. Napailing pa ang babae nang naisip na kung sana ay tinanggap silang mag-ina ng pamilya ni Carlos, hindi sana ganitong buhay ang nararanasan ng kanyang mga anak. Siguro malusog ang mga ito at hindi nagugutom. Naranasan sana ng mga bata ang matulog sa malambot na higaan at mamasyal sa iba't ibang lugar. Mga bagay na imposibleng maibigay ni Angela sa kanyang mga anak dahil tanging ang pamilya lang ni Carlos ang makakagawa nun sa kanyang mga anak. Nagmula si Carlos sa mayamang pamilya, habang siya naman ay laki sa hirap at walang tinapos. Dati lang din siyang kasambahay ng pamilya ni Carlos, kaya naman mahigpit na tinutulan ng mga magulang nito ang kanilang relasyon. Lalo pang nagalit ang mga ito kay Angela at tuluyang itinakwil ang anak
dahil mas pinili ni Carlos na ipaglaban siya nang malaman nitong pinagbubuntis niya si Angeline. Sa halip na magtapos sa kanyang pag-aaral, pinili ni Carlos ang sumama kay Angela at sa mura nilang edad ay bumuo ng sariling pamilya. Nang matapos kumain ng mga bata, itinaboy na ni Angela ang mga ito sa kanilang munting sala para manood ng TV. Siya naman ay nagsimula ng iligpit ang kanilang pinagkainan. Tapos nang magligpit sa kusina si Angela nang dumating si Carlos. Magulong damit nito at mukhang nakainom. Agad namang sinalubong ni Angela ang lalaki. "Carlos, bakit ngayon ka lang? Kanina ka pa namin hinihintay." Bungad ni Angela sa asawa. Hindi sumagot si Carlos. Sa halip, dumulog ito sa mesa. "Carlos, tinatanong kita, saan ka ba nanggaling? Mukhang nakainom ka na naman." Medyo mataas ang tinig na tanong ulit ni Angela. Saan pa? Siyempre naghanap ng trabaho. Wala namang ibang naghahanap buhay dito kundi ako. 'Di ba? Galit na sagot ni Carlos. Nasaktang nagbaba ng tingin si Angela. Kung sana'y nakatapos siya ng pag-aaral, sana ay nakahanap siya ng maayos na trabaho. "Pasensya ka na, nag-aalala lang ako sa'yo." Mahinang wika ni Angela. Sa susunod, huwag mo akong tanungin ng ganyan. Alam mo naman sa sarili mong wala kang ibang kayang gawin, kundi maglinis ng bahay at mag-alaga ng bata. Inutil! Galit na sagot ni Carlos. Tuluyan nang namalisbis ang luha sa magkabilang pisngi ni Angela. Noon pa, may ganito na magsalita si Carlos sa kanya pero alang-alang sa kanyang mga anak ay tinitiis niya ang lahat dahil ayaw niyang lumaki ang mga itong walang kilalaning ama. Ano pang iniiyak-iyak mo dyan? Kakain ako. Nasaan ang pagkain? Galit na bulyaw ni Carlos. Napapitlag si Angela sa gulat bago nagmamadaling pinunasan ang kanyang mga luha at saka nagkukumahog na lumapit sa lalaki. "Sandali lang, ipaghahain kita." Aniya. Sardinas na naman? Angela, ano ba naman buhay to? Lagi na lang ba tayong ganito? Umuusok sa galit na bulalas ni Carlos nang makita ang pagkaing inihain ni Angela. "Pasensya ka na. Naubos na kasi ang pera na binigay mo sa akin nung nakaraan. Yan lang ang binigay ni Aling Mimay na pwede kong utangin dahil mahaba na daw ang listahan natin sa tindahan niya." Katwiran ni Angela. Marahas na nagbuntong hininga si Carlos bago pagod na tumingin kay Angela. Lintik talaga ang matandang yan. Napakadamot. Akala mo kung sino. Galit na sigaw nito. "Hayaan mo na. Tama naman kasi siya. Baka matagalan pa bago tayo makabayad. Kumain ka na. Sinarapan ko naman ang luto niyan." Sagot ni Angela bago inilapit sa asawang pagkain. Anong masarap? Masarap ba yan? Siguro sa katulad mong patay gutom, okay na yan. Pero sa akin, hindi. Galit pa ring sigaw ni Carlos at malakas na tinabig ang mangkok dahilan para malaglag ito sa mesa at mabasag. Agad kumalat ang ulam sa sahig. Sumusobra ka na. Lagi mo na lang akong minamaliit. Ano ba akala mo ha? Ikaw lang nahihirapan. Carlos, nahihirapan din ako. Umiiyak na sagot ni Angela. Ah, talaga? Nahihirapan ka? Bakit? Ano bang ginagawa mo? Wala naman, di ba? Nakahilata ka nga lang dito sa bahay maghapon at nagpapakasarap. Habang ako, di ko na alam kung saan kukuha ng ipapakain sa inyo. Paalamunin ka lang dito, Angela. Sagot ni Carlos na lalong kinaiyak ng dalaga. Kung alam ko lang na ganitong magiging buhay ko. Sana nakinig na lang ako sa mga magulang ko. Sana. Saad pa ni Carlos na hindi nito magawang ituloy. Mariin itong hinilamos ang palad sa muka. Sana ano? Bakit hindi mo ituloy? Umiiyak na udyok ni Angela.
Sana hindi na lang kita minahal. Dapat mas pinagtuunan ko ng pansin ng pag-aaral ko. Kaysa nakipagtanan sa'yo. Mas nabigyan ko sana ng maayos na buhay ang mga anak ko. Galit na sagot ni Carlos bago lumabas ng kusina at nagtungo sa kanilang munting silid tulugan. Umiiyak na umupo si Angela sa kahoy na upuan. Sanay na siya sa madalas nilang pag-aaway ni Carlos, lalo pagdating sa pera. Pero ito ang away nila na sobra siyang nasaktan. Nay, ayos lang po ba kayo? Umiiyak na tanong ni Angeline na siyang mas nakakaintindi sa mga pangyayari. Oo anak, ayos lang si nanay. Pilit ang ngiti sa labing tugon ni Angela bago pinahid ang kanyang luha. Nay, bakit po nagalit si tatay? Tanong naman ni Angelo. Wala anak, hindi naman galit si tatay. Pagod lang siya. Pagsisinungaling ng babae at pilit pinagtatakpa ng asawa. Narinig ko po kayong nagsisigawan. Nay, nagalit po ba si tatay dahil muntik na namin siyang maubusan ng ulam? Tanong naman ni Angeline. Nako, hindi anak. Hindi na nga kumain ng tatay dahil busog pa daw siya. Pero nay, bakit po siya nagalit? Pangulit pa ni Angelo. Hindi sumagot si Angela. Inabala niya ang kanyang sarili sa pagligpit ng mga basag na bubog na nagkalat sa sahig. Nay, pag may ulam po ulit tayo, hindi na po ako kakain ng marami para hindi po magalit si tatay. Maya-maya, sabi ni Angeline. Dahil sa narinig, napilitan si Angela ihinto ang ginagawa at lumapit sa anak. Lumuhod siya sa harapan nito at tinawakan ang magkabilang balikat ng paslit. Anak, huwag ka magsalita ng ganyan. Hindi galit sa inyo si tatay. Pagod lang siya. At saka, kaya nga kami bumibili ng pagkain para sa inyong dalawa eh. Pampalubag loob ni Angela sa mga anak. Pero nakikita po kayong madalas mag-away ni tatay dahil po sa pera. Nanay, bakit po kasi mahirap lang tayo? Inosenteng tanong ng bata. Umiiyak na niyakap ni Angela ang anak at tuluyan nang napahagulgol sa balikat nito. Sorry anak. Sorry kung ganitong nakikita niyo. Palagi niyong tatandaan na mahal na mahal kayo ng nanay. Umiiyak na sagot ni Angela. Mahal na mahal ka din po namin, Nay. Huwag na po ikaw iyak, Nay. Wika ni Angela habang sinusuklay ng kanyang daliri ang buhok ng ina. Hinayaan ni Angela si Carlos magkulong sa kanilang silid dahil akala niya ay magiging maayos din sila pag lumipas ang init ng ulo nito. Kaya nagulat na lang si Angela nang lumabas ng silid si Carlos bitbit ang may kalakihang bag. Carlos, saan ka pupunta? Natatarantang tanong ni Angela. Aalis ako. Hindi ko na kayang ganitong buhay. Ayoko na. Pasigaw na sagot ni Carlos. Nagmamadaling tumayo si Angela at lumapit sa asawa. Carlos, parang awa mo na. Huwag mo kaming iiwan ng mga bata. Hindi ko kayang wala ka. Paano na mga anak natin? Umiiyak na pakiusap ni Angela. Nang hindi sumagot si Carlos, umiiyak na lumuhod sa harapan nito si Angela. Maging ang kanilang anak na katutulog lang ay nagising at umiiyak na lumapit sa ina. Pero buo na ang pasya ni Carlos. Inalis nito ang mga kamay ni Angela sa kanyang binti. Angela, pagod na ako sa ganitong buhay. Ayoko nang maging mahirap. Nakakasawang maging isang kahig, isang tuka. Babalik na ako sa mga magulang ko. Huwag ka mag-alala. Babalikan ko naman kayo pag may maayos na akong trabaho. Ani Carlos. Walang ibang makikita sa mga mata nito na mga sandaling yon kundi ang pagnanais na iwan ng kanyang pamilya. Tatay, paano na po kami? Umiiyak na tanong ni Angeline habang yakap ng mahigpit ng kapatid. Ang nanay niyo na munang bahala sa inyo. Huwag matigas sa mga ulo niyo.
Babalikan ko kayo agad. Paalam ni Carlos sa anak bago tuluyang lumabas ng bahay. Naiwang nanatiling nakaluhod si Angela habang walang patid sa pag-iyak. Umiiyak na niyakap siya ng kanyang mga anak. Tama na po, nanay. Iniwan na po tayo ni tatay. Ani Angeline kasabay ng mga hikbi. Nanay! Usal naman ni Angelo bago mahigpit na yumakap sa ina. Nang makita ang itsura ng mga anak, tumigil sa pag-iyak si Angela bago niyakap ng mahigpit ang kanyang mga anak. Sa isip niya ay kailangan niyang maging matatag para sa dalawang anak. Ayos lang si nanay, anak. Hayaan niyo, kaya natin to. Magiging matatag si nanay para sa inyo. Pigil ang mga luhang saad ni Angela. Kinabukasan, para buhayin ang kanyang mga anak, maagang naghanap ng trabaho si Angela. Kasama niya ang dalawa niyang anak. Matyaga silang naglakad palabas sa eskinita hanggang napadaan sila sa tapat ng tindahan ni Aling Mimay kung saan may ilang babaeng tambay. Oy, Angela! Balita ko, iniwan ka ng asawa mo. Grabe din, no? Akala ko pa naman, mahal na mahal ka talaga ng Carlos na yon. Pero iiwan ka rin pala matapos mong malosyang at magkaanak. Nangungut siyang saad ng isa sa mga ito. Nasaktan man sa sinabi ng babae, pinili ni Angela na wag na lang itong patulan. Lalampasan na sana nila ang babae pero nagsalita si Angelo. Hindi po kami iniwan ng tatay namin. Babalik po siya. Babalikan niyo kami. Matapang na sagot ng paslit. Nako, sabi lang niya yon. Babalik pa ba naman yun sa lugar na to eh? Balita ko nga, umuwi na siya sa mga magulang niya. Alam mo bata, kung talagang mahal kayo ng tatay mo, di sana noon pa niya kayo inalis sa lugar na to. O kaya sana naman, isinama niya kayo. Mataray na wika ulit ng babae. Huminga ng malalim si Angela para pakalmahin ang sariling damdamin bago matapang na hinarap ang babae. Teka lang sumusobra ka na. Pati anak ko papatulan mo. Napakachismosa mo talaga. Sa bagay, noon pa man ay naiinggit ka na sa akin. Dahil bukod sa matalino ko, ay maganda pa. At hindi lang yon, naiinggit ka dahil nakapag-asawa ko ng mayaman. Ngayon, ano naman kung iniwan ako ng asawa ko? Bakit? Ako lang bang babaeng iniwan dito? Hindi ba? Nakailang lalaki ka na? At lahat ng naging asawa mo, iniwan ka? Galit na sabi ni Angela. Mabait siya kaya nasanay na ang babaeng ibuli siya. Pero ibang usapan na kapag anak na niya ang nakakarinig ng hindi maganda. Angela, tama na yan. Huwag mo nang patulan ng mga tsismosa dito sa atin. Kayo naman, umalis na kayo. At huwag niyong gawing tambayan tong sari-sari store ko. Kaya nawawalan ako ng benta dahil sa inyo. Saway ni Aling Mimay sa kanila. Agad ngang umalis ang grupong naroon. Tipid nang umiti si Angela sa ginang nang magtama ang kanilang paningin. Angela, saan kayo pupunta? Tanong ng ginang. Maghahanap po ako ng trabaho. Nahihiyang tugon ni Angela. Ganun ba? Mabuti pa pumasok muna kayong mag-iina dito sa bahay ko para makapag-agahan naman kayo. Alok ni Aling Mimay. Nako, Aling Mimay, hindi na po. Ang laki pa nga po ng utang namin sa inyo. Kiming sagot ni Angela. Huwag ka nang mahiya. Halika na, baka nagugutom na ang mga anak mo. Saad pa ng matanda. Nay, gutom na po ako. Ungot ni Angelo sa ina habang hinihimas ang tiyan. Nahihiyaman sa matandang babae ay hindi na tinanggihan ni Angela ang paanyaya nito nang marinig ang daing ng kanyang anak. Kagabi pa sila walang maayos na pagkain. Kanina naman ay kape at tig-isang piraso ng pandesal ang kinain nila bago sila lumabas ng bahay. Nang sumapit ang tanghali, masayang umuwi ang mag-ina sa kanilang tahanan. Binigyan sila ni Aling Mimay ng trabaho.
Pinaglaban nito si Angela at kahit ayaw tanggapin ng dalaga ang bayad ay pinilit pa rin ito ng ginang. Pinabaunan pa sila nito ng konting pagkain na pagsasaluhan nila mamaya sa hapag. Dumaan pa ang mga araw at nanatili sa ganong trabaho si Angela. Sa kabila ng pag-iwan sa kanila ni Carlos, sinikap ni Angela maging matatag sa tulong ng kanyang mga anak. Nagtrabaho siya bilang labandera sa mga kapitbahay nilang may kaya sa buhay. Naglilinis din siya sa bahay ng mga ito para may dagdag siyang pagkakakitaan. Nanay, ang dami na po nating ipon. Masayang bulalas ni Angeline nang naabutan nitong ina na nagbibilang ng pera. Oo anak, sigurado ako. Sa sunod na pasukan, makakapag-aral na kayo. Masayang sagot ni Angela. Talaga po? Maraming salamat po, Nay. Salamat po sa lahat ng sakripisyo mo para sa amin. Sana po, huwag mo po kaming iwan tulad ng ginawa sa atin ni Tatay. Saad ni Angeline. Ang saya sa mukha nito kanina ay nabahira ng lungkot nang maalala ang ama. Binitawan muna ni Angela ang hawak na pera bago lumapit sa kinaroroonan ng anak. Anak, iniisip mo na naman ang tatay mo. Pwede bang wag niyo na siyang isipin? Narito naman si nanay at hindi ko kayo pababayaan. Ani Angela at mahigpit na niyakap ang anak. Opo, Nay. Sorry po. Tama po kayo. Sapat na po sa amin na nariyan ka. Hindi ba, Angelo? Pilit ang sigla sa tinig na sagot ni Angeline bago bumaling sa kapatid. Tipid na tumango ang batang lalaki. Alam ni Angela at nararamdaman niyang sa kabila ng ginawa ni Carlos ay namimiss na ito ng kanilang mga anak. Pero sadya nga yatang lapitin ng malas si Angela dahil kung kailan maayos na ang takbo ng pamumuhay nilang mag-iina, saka naman sila muling sinubok ng panibagong problema. Nagkaroon ng dengue outbreak sa kanilang lugar at kasama sa nagkaroon ng dengue ang kanyang 2 anak. Halos mabaliw si Angela at hindi malaman kung anong gagawin. Hindi biro ang halagang kailangan niya para ipagamot ang kanyang mga anak. Wala siyang matakbuhan dahil wala na siyang pamilya. Wala rin siyang kaibigan na pwedeng dumamay sa kanya sa gitna ng kagipitan. Kailangan niya ng pera at kailangan ding salinan ng dugo ang kanyang mga anak. Hindi naman niya kamatch ang mga ito dahil si Carlos ang ka-blood type ng 2 anak. Isang paraan lang ang naisip ni Angela ng mga sandaling yon. Kaya naman wala siyang sinayang na sandali. Matapos ipagbilin sa nurse ang mga anak, agad nang nagtungo si Angela sa bahay ng mga magulang ni Carlos. Angela, anong ginagawa mo dito? Birthday ngayon ni Madam. Baka makita ka niya. Pati ako malintikan sa kanya. Natatarantang saad ng mayordoma na dati ding kasamahan ni Angela sa trabaho. Malang Fe, nakikiusap po ako sa iyo. Kailangan ko pong makausap si Carlos. Kailangan po siya ng mga anak namin. Umiiyak na tugon ni Angela. Wala si Sir dito. Angela, umalis ka na. Baka masaktan ka lang ni Madam pag nakita ka niya. Aligagang sagot ng babae. Nasaan po si Carlos? Kagabi ko pa siya tinatawagan pero hindi niya ako sinasagot. Hindi ko rin alam. Ang naririnig ko'y ipapakasal si Sir Carlos sa anak ng business partner nila. Ho! Kasal? Manang, paano ako? May anak kami ni Carlos. Nag-hysterical na tanong ni Angela. Hindi ko rin alam, Angela. Sige na, umalis ka na. Ani pa ni Manang Fe bago isinara ang pinto. Naiwang nakatulala sa labas ng gate si Angela. Tuluyan na siyang nawala ng pag-asa na makausap ang nobyo. Aalis na sana siya nang huminto sa tapat niya ang isang mamahaling sasakyan. Muling nabuhayan ng loob ang dalaga nang makita si Carlos.
Pero ang sayang nararamdaman niya ay pinalitan ng sakit at selos nang makita niyang inaalalayan nitong bumaba sa kotse ang isang magandang babae. Pinuno ni Angela ng hangin ang kanyang dibdib bago lakas loob na lumapit kay Carlos. Alang-alang sa kanyang mga anak, nakahanda siyang lunukin ang kanyang pride. "Carlos!" Tawag ni Angela sa lalaki. Agad nangunot ang noo ni Carlos nang makita si Angela. Binitawan nito ang kamay ng babae at saka lumapit sa kinaroroonan ng dalaga. Anong ginagawa mo dito? Hindi ka pwede dito. Mariing wika ni Carlos. Carlos, kailangan nating mag-usap. May sakit ang mga anak natin. Kailangan ka nila. Umiiyak na sagot ni Angela. Angela, pwede ba? Huwag mong sirain ang araw ko. Umalis ka na at huwag mong gamitin ng mga bata para balikan kita. Dahil kahit kailan, hindi na yun mangyayari. Galit na sagot ni Carlos. Carlos, nagsasabi ako ng totoo. Nasa ospital sila ngayon at parehong naka-confine. Kailangan nilang salinan ng dugo. Kailangan nilang dugo mo. Lalo pang umiyak na sabi ni Angela. Umalis ka na. Etong pera, kunin mo. At huwag ka nang magpapakita sa akin kahit kailan. Nakita mo naman, di ba? Maayos na ulit ang buhay ko. Tinanggap at pinatawad na ako ni Mom. Pagkasabi na lang sa mga bata, kalimutan na nila ako. Total, sanay ka naman sa hirap kaya alam kong kaya mong buhayin ang mga anak natin. Puno ng pagmamataas na sabi pa ni Carlos. Isang malakas na sampal ang binigay ni Angela sa dating nobyo. Hayop ka! Wala ka talagang puso. Sana hindi ikaw naging ama ng mga anak ko. Umiiyak sa galit na sigaw ni Angela. Sana nga, Angela! Dahil ako, sobra kong pinagsisisihan na nagpadala ako sa damdamin ko sa'yo noon. Alam mo, hindi ko alam kung anong meron sa'yo at nagustuhan kita. Tingnan mo nga ang itsura mo at tingnan mo ang itsura ko ngayon. Umiiling-iling na utos ni Carlos. Hayop ka! Darating ang araw na babagsak ka rin at ang pamilya mo. At pag tumating ang araw na yun, wag mo akong kikilalaning pamilya. Matapang na sabi ni Angela bago marahas na pinahid ang mga luha sa kanyang mga mata at matapang na nakipagtitigan sa lalaki. Mayabang nang umiti si Carlos matapos itong pagmasdan ang kabuuan ng dating nobya. Akala mo naman, panghihinayangan kita? Angela, nagising na ako sa kabaliwan ko sa'yo. Tumatawang saad ni Carlos. Honey, let's go! Kanina pa nila tayo hinihintay sa loob. Tawag ng babae kay Carlos. At sandaling pinasadahan ng tingin ang kabuuan ni Angela. Halos manliit sa kanyang sarili si Angela nang makita sa mga mata ng babae ang pangungutya sa kanyang itsura. Punong pagmamalaki na tiningnan ni Carlos ang babaeng kasama bago muling humarap kay Angela. Tingnan mo siya! Siya ang babaeng pangarap ko at gusto ng mga magulang ko para sa akin. Nakita mo na? Ang layo ng diferensya niyong dalawa. Puno ng pangiinsulto na wika pa ni Carlos bago tumalikod at sumama sa babae. Naiwang durog na durog ang puso ni Angela. Nasasaktan siya hindi lang para sa kanyang sarili, higit para sa kanyang mga anak na hanggang ngayon ay patuloy pa ring umaasa na isang araw ay babalik ang kanilang ama. Walang patid sa pag-iyak si Angela. Hinayaan niyang sumama sa kanyang mga luha ang sakit na nararamdaman niya ng mga sandaling yon. Pagkatapos kumalma, umalis na si Angela sa lugar dala ang perang binigay ni Carlos. Ayaw sana niya itong kunin pero naaalala niyang wala siyang pambili ng gamot ng mga anak. Alam ni Angela na hindi sapat ang halaga na meron siya para sa gamutan ng mga bata pero kahit paano ay malaking bagay na yon. Malayo na si Angela sa bahay ng dating nobyo nang biglang sumakit ang kanyang tiyan. Nasapo na lang niya ito nang naalala na kagabi pa siya hindi kumakain.
Binilang ni Angela ang hawak na pera. 10,000 yon. Para sa kanya ay malaking bagay na ito, pero sa sitwasyon nila ngayon, kulang na kulang pa yon sa pagpapagamot ng kanyang mga anak. Muling naramdaman ni Angela ang paghilab ng kanyang tiyan. Bahagya siyang huminto at napalunok na lang ng laway. Gutom na siya pero ayaw niyang bawasan ang hawak na pera. Mas kailangan ito ng kanyang mga anak. Malapit na sa ospital si Angela nang biglang nanlambot ang kanyang katawan, kasabay ng pagdilim ng kanyang paningin. Ano yun? Bulalas na tanong ni Miguel Santillan, isang binatang bilyonaryo. Sir, may nahimatay pong babae sa daan. Sagot ng driver at bahagyang binagalan ng takbo para ipakita sa amo ang isang babaeng nawalan ng malay na ngayon ay pinagkakaguluhan ng mga taong kalye. Hindi naman malaman ni Miguel kung bakit nakuha ng babae ang kanyang atensyon. May kung anong humihilas sa kanya na tulungan ito, pero naglalaban pa ang kanyang isipan. Ihinto mo. Maya-maya ay utos ni Miguel sa driver. Nagtataka namang sumunod ang lalaki. Kilala niya ang kanyang amo na walang pakialam sa kapwa. Lalo na kung wala naman itong mapapala kaya hindi lubos maisip ni Mang Mando na pag-aaksayahan ng oras ng kanyang amo ang di kilalang babae. Bumaba ka. Tulungan natin siya. Dali natin sa ospital. Seryosong utos ni Miguel at hindi binigyang pansin ang pagtataka ng tauhan. Naalimpungatan si Angela dahil sa mga boses na nag-uusap sa kanyang tabi. Dahan-dahan siyang nagmulat ng mata. Napabalikwas ng bangon ng dalaga nang napagtantong nasa ospital siya. Dok, gising na po ang pasyente. Pagbibigay alam ng nurse sa kasamang doktor. Hello, miss. Kumusta ang pakiramdam mo? May masakit ba sa'yo? Mahinahong tanong ng doktor. Nasa likuran nito ang isang matikas at gwapong lalaki na ngayon ay seryosong nakatingin kay Angela. Wala pong masakit sa akin. Kailangan ko na pong umalis. Baka hinahanap na ako ng mga anak ko. Paalam ni Angela bago nagmamadaling bumangon. Miss, sandali. Kailangan mo pang manatili dito. Hihintayin pa natin ang resulta ng lab test na ginawa namin sa'yo para masiguradong okay ka. Pigil ng doktor. Kailangan ko na po talagang umalis. Mas kailangan po ako ng mga anak ko. Sagot ni Angela. Miss, hindi nga pwede. Labag sa protocol ng ospital ang nais mong gawin. Masungit na sabi ng doktor. Hindi niyo po ako naiintindihan. Kailangan po ako ng mga anak ko. Pareho silang kritikal ang lagay at kailangan salinan ng dugo. Sa tingin niyo ba, makakaya kong umilata dito habang hindi ko alam kung ano nang nangyayari sa mga anak ko? Umiiyak na sabi ni Angela. Miss, uminahon ka. Isipin mo na lang na kailangan mo ding gumaling para alagaan ang mga anak mo. Singit ni Miguel nang hindi na ito nakatiis. Hindi niyo ako naiintindihan. Wala akong sakit. Kailangan ko na punta ng mga anak ko. Pasigaw na sagot ni Angela na noon ay labis na takot ang nararamdaman para sa kanyang mga anak. Miss, calm down. Etong cellphone ko. Tawagan mo ang asawa mo o kaya ang magulang mo para sila munang magbantay sa mga anak mo. Wika ulit ni Miguel. Hindi ko kailangan ng cellphone mo. Wala akong magulang na tatawagan. Wala na rin ako asawa. Dahil ang ama ng mga anak ko, iniwan kami. Ikakasalo siya sa ibang babae. Kaya pwede bang paalisin niyo na ako dito? Mga anak ko na lang meron ako. At hindi ko kakayanin kung may mangyayaring masama sa kanila. Nakikiusap ako sa inyo. Hayaan niyo na akong umalis dito. Kailangan ko ng mga anak ko. Sagot ni Angela at tuluyan ng umiyak sa harap ng lalaki. Hindi na malaman ni Angela kung anong dapat niyang maramdaman ng mga sandaling yon. Nagkatingin na naman ang doktor at si Miguel. Sir, maiwan ko muna kayo. Check ko lang kung okay ng result ng lab test ng pasyente. Paalam ng doktor. Tahimik na tumango si Miguel. Pagkuway, naawa na ibinalik ang tingin sa luha ang mukha ni Angela.
Sandaling natigilan si Angela nang may maalala. Ilang beses niyang binukas-sara ang kanyang mga palad nang nakumpirmang wala siyang hawak na pera. Nagpalingalinga siya sa higaan at nagbabaka sakaling nabitawan niya doon ng pera, pero kahit anong gawin niya ay hindi niya ito nakita. Ang pera pa naman yon ang tanging inaasahan niyang pambili ng gamot ng kanyang mga anak. Ang pera ko! Sino kumuha ng pera ko? Ibalik niyo pera ko! Kailangan ko yun para sa mga anak ko! Parang nababaliw na sigaw ni Angela. Agad namang lumapit si Miguel sa dalaga at sinaklolohan nito. Miss, walang nagnakaw na pera mo. Mahinahong wika ng binata. Sinungaling ka! Ilabas mo na ang pera ko! Pakiusap! Umiiyak na pakiusap ni Angela. I'm sorry, miss. Pero hindi akong kumuha sa pera mo. Sandali, tatawagan kong driver ko. Sagot at paalam ni Miguel bago kinuha ang cellphone nito at nagdial ng numero. Matapos ang saglit ng pakikipag-usap sa kabilang linya, binalikan ni Miguel si Angela. Miss, wala kang hawak na pera nung nilapitan ka ng driver ko. Ani Miguel. Hindi! Hindi totoo yan! Nasaan na pera ko? Kinuha niyo pera ko! Hawak ko lang yun kanina! Panaghoy pa ng dalaga. Sorry, miss. Pero wala kang hawak na pera nung dinala ka namin dito. Teka, magkano ba yun? Tanong ni Miguel. 10,000 yun! Galing yun sa ama ng mga anak ko. Kailangan ko yun dahil parehong may sakit ang mga anak ko. Wala ko ibang mahihinga na tulong. Pakiusap, kung kinuha mo pera ko, parang awa mo na. Ibalik mo na sa akin. Umiiyak na pakiusap pa rin ni Angela. Napabuntong hininga si Miguel sa narinig. Lihib din siyang napaisip kung anong klaseng lalaki ba ang ama ng mga anak nito at hindi man lang nito magawang damayan ang babae. Miss, sinabi ko na sa'yo, wala kaming nakuwang pera. Marami na din kasing taong nakapalibot sa'yo kanina nung nilapitan ka namin. Paliwanag ni Miguel. Hindi sumagot si Angela. Tumingala siya sa kisame at saka mariing pumikit. Hindi na niya alam kung anong gagawin. Tuluyan na siyang nawalan ng pag-asang gumaling ang kanyang mga anak. Ano na ako ngayon? Saan pa ako kukuha ng pabili ng gamot ng aking mga anak? Panaghoy ni Angela at nagpatuloy sa pag-iyak. Nang makita ang reaksyon ng dalaga, hindi nagdalawang isip si Miguel kunin ang kanyang wallet at kumuha ng ilang perang papel. Alam niyang naglipa na ang masamang loob sa bansa. Pwedeng isang babae sa mga taong manloloko, pero sa tuwing tumitingin siya sa mga mata nito ay nakikita niyang hindi ito nagpapanggap lamang. Sa klase ng pag-iyak at pananalita ng babae, nararamdaman ni Miguel na may mabigat itong pinagdadaanan. Kaya naman, walang pag-aalinlangang inabot ni Miguel sa babae ang lahat ng perang nasa kanyang wallet. Eto, kunin mong pera ko. Tulong ko na to sa'yo, pambili ng gamot ng anak mo. Pasensya ka na, yan lang ang cash na hawak ko. But don't worry, ibibigay ko sa'yo ang calling card ko. Pwede mo kong tawagan kahit anong oras. Nakahanda akong tulungan ka. Mabait na sabi ni Miguel. Totoo ba to? Ibibigay mo sa akin ng lahat ng pera mo? Hindi makapaniwalang tanong ni Angela. Sa tingin niya ay nasa 30,000 lahat yon. Mas malaki kumpara sa halagang binigay ni Carlos. Oo naman, tulong ko sa'yo lahat yan. Basta ipangako mong hindi ka naiiyak kahit anong mangyari. Ayoko kasing makakita ng babaeng umiiyak. Nakangiting tugon ni Miguel. Sorry po, hindi ko kasi mapigil umiyak. Gulo-gulo ng isip ko sa mga problema. Tapos nagkasakit pa ang mga anak ko. Pagkukwento ni Angela sa lalaki na para bang matagal na silang magkakilala. Naiintindihan ko. Basta tawagan mo lang ako kung may kailangan ka. Ani pa ni Miguel. Nang nasiguradong normal ang resulta ng lab test ni Angela, pinayagan na siyang lumabas ng ospital.
Nakaramdam naman ng tuwa ang dalaga nang sa wakas ay masisilayan na ulit niya ang kanyang mga anak. At hindi lang yon, dala pa niya ang perang binigay ni Miguel sa kanya. Hindi rin ito nabawasan dahil hindi naman siya pinagbayad sa ospital. Nalaman din niyang nasa isang ospital lang pala sila ng kanyang mga anak. Agad siyang nagtungo sa silid kung nasaan ang mga ito. Dok, kumusta po ang mga anak ko? Tanong ni Angela sa doktor na tumitingin sa kanyang mga anak. Okay naman sila, miss. Malaking bagay na nabigyan sila ng mga gamot na kailangan nila. Pwede na rin silang salinan ng dugo anytime from now. Paliwanag ng doktor. Nagtatakang tumingin si Angela sa doktor. Kararating lang niya ngayon at hindi pa siya nakakabili ng mga gamot na hinihingi ng mga ito. Dok, ang mga anak ko bang tinutukoy niyo? Kasi po, hindi pa po ako nakakabili ng mga gamot nila. Naniniguradong tanong ni Angela. Opo, misis. Huwag niyo na pong alalahanin ng anak niyo. Nasa maayos na silang kalagayan. Si Mr. Santillan po ang bumili ng lahat ng kailangan ng anak niyo. Paliwanag ng manggagamot. Oh, Mr. Santillan? Sino po yun? Takang tanong ni Angela. Wala siyang matandaan na may kilala siyang ganong pangalan. Iisa lang din ang taong kilala niyang may kakayahang tulungan sila at yun ay si Carlos at pamilya nito lamang. Si Mr. Santillan ay isa sa mga stockholder ng ospital. Tumutulong talaga siya sa mga pasyente dito ang kapuspalad at isa ang mga anak niyo sa pinili niyang tulungan. Paliwanag ng doktor. Agad nagliwanag ang mukha ni Angela sa narinig. Nako, maraming salamat po, Dok. Napakalaking bagay po ng tulong niyo sa amin. Saan ko po pwedeng makita si Mr. Santillan? Gusto ko po siyang pasalamatan sa kabutihan niya sa aming may hirap. Maluha-luha na wika ni Angela. Kung kanina ay umiiyak siya dahil sa matinding sama ng loob at problema, ngayon ay lumuluha siya dahil sa labis na kaligayahan. Tamang-tama, nasa kanyang opisina pa niya si Mr. Santillan. Sagot ng doktor matapos sipati ng oras sa suot nitong relo. Halika, sasamahan kita papunta sa opisina niya. Ayon ng doktor kay Angela. Bagaman nahihiya ay sumama na rin si Angela. Sa ika-6th floor ng gusali siya dinala ng doktor. Yan ang opisina ni Mr. Santillan. Kumato ka na lang. Nandiyan siya sa loob. Okay po. Maraming salamat po, Dok. Masayang wika ni Angela. Paano? Alis na ako. May kailangan pa akong gawin. Paalam ng doktor. Nakangiting tumango si Angela. Nang nakaalis na ang doktor, nag-atubiling lumapit si Angela sa pinto kung saan nakaukit ang 3 letra. MRS Office. Kinakabahang kumatok si Angela. Ayon sa doktor na kasama niya kanina, bihira lang pumunta si Mr. Santillan sa ospital, kaya naman ayaw niyang sayangin ang pagkakataong makausap ito para pasalamatan. Come in. Sagot ng baritonong boses ng lalaki mula sa loob. Marahang itinulak ni Angela ang pinto at pumasok. Bumungad sa kanyang lalaking nakatalikod sa kanyang gawi. Magandang araw po. Ako po si Angela, ang nanay ng 2 batang dengue patient na tinulungan niyo. Gusto ko lang pong magpasalamat sa kabutihan niyo sa mga anak ko. Salamat po dahil sinagot niyo po ang pagpapagamot nila dito. Mahabang saad ni Angela. Dala ng kabang nararamdaman, hindi na niya hinintay pang humarap sa kanyang lalaki. Kaya naman, halos malaglag ang panga ni Angela nang lumingon ito sa kanya at tuluyang tumayo. Hindi mo kailangang magpasalamat. Sapat na sa akin ang makita kang nakangiti at hindi umiiyak. Sagot ni Mr. Santillan na animoy isang malamyos na musika sa pandinig ni Angela. Sir, Miguel? Ikaw po tumulong sa mga anak ko? Hindi makapaniwalang bulalas ni Angela nang makilala ang lalaki. Bahagya naman itong tumango. Dahil sa labis na tuwa,
Hindi na napigilan ni Angela ang kanyang sariling takbuhin ang kinaroroonan ni Miguel at mahigpit na niyakap. Maraming salamat po talaga. Napakabuti niyo. Umiiyak na pasasalamat ni Angela. Nakahanda akong gawin ang lahat para tulungan ka. Nalayo kong makita kang umiiyak. Ipangako mo sa akin na ito ang huling beses na iiyak ka sa harapan ko. Ani Miguel. Masayang tumango si Angela. Ang araw na yon ang naging simula ng pagkakaibigan ni Angela at Miguel. Anak, kumain na tayo. Maya-maya lang ay pwede na tayong umuwi. Masayang saad ni Angela habang abala sa paghain ng pagkain ng kanyang mga anak. Talaga po, Nay. Pakasabi po pala kay Sir Miguel. Maraming salamat po sa masarap na mga pagkaing lagi niyang binigay sa atin. Sagot ni Angeline. Nakangiting tumango si Angela. Nakilala na ng kanyang mga anak si Miguel at maging ang mga ito ay nabaitan din sa lalaki. Pagkatapos kumain ng mga bata, agad na silang lumabas ng ospital. Hindi inaasahan ni Angela na makikita pa niya ang taong labis niyang kinasusuklaman. Totoy! Masaya at puno ng pananabik na tawag ni Angelo sa ama. Maging si Angeline ay masayang tumakbo palapit sa lalaki. Pero agad din itong huminto at humihikbing bumalik sa ina nang hindi ito pinansin ni Carlos na ngayon ay kasama ang babaeng nakita ni Angela na kasama nito noon. Anong ginagawa niyo dito? May diing tanong ni Carlos. Mahigit isang linggong na-confine ng mga anak ko dito. Malamig na sagot ni Angela. Seryoso ka? Saan ka kumuha ng pera pampagamot sa kanila? Bakas ang pagdududang tanong ni Carlos. Hindi mo na kailangan pang malaman. Nung araw na lumapit ako sa'yo para humingi ng tulong, yun ang huling beses na bibigyan kita ng pagkakataong maging ama sa mga anak ko. Matapang na sagot ni Angela. Hindi naman nagustuhan ni Carlos ang tono ng dalaga. Marahas itong hinaklit ang braso ni Angela. Wag mo akong kakausapin ng ganyan, Angela. Wala kang karapatang magsalita sa akin ng ganyan. Ano pinagmamalaki mo? Nagmamalaki ka dahil naipagmot mo ang mga anak natin. Hindi naman nagkakasakit ang mga yan kung inalagaan mo na maayos. Isa pa, nagbigay naman ako sa iyo ng pera. At alam naman nating dalawa na wala kang ibang pinagkukunan. Maliban na lang kung binenta mong katawan mo. Na hindi naman malayong mangyari. Maanghang na saad ni Carlos. Hindi nakuha ni Angela ang sagutin ng dating nobyo. Mabilis na malisbis ang luha sa kanyang pisngi, kasabay ng pag-igas ng kanyang palad at malakas itong sinampal. Wala kang karapatang husgahan ako! Galit na sabi ni Angela. Sasampalin din sana siya ni Carlos pero agad humarang si Angeline sa ama. Huwag niyo pong sasaktan ang nanay namin. Kung hindi niyo pa po kami love, ayos lang po sa amin. Sana nga po, hindi na lang kayo naging tatay namin. Umiiyak na awat ni Angeline at inakay na ang kanyang ina at kapatid palayo. Hindi naman napigilan ni Angela ang maawa sa kanyang mga anak. Sa murang edad na mga ito ay naranasan na ng mga ito ang kalupitan ng kanilang ama. Nang nakauwi sa kanilang bahay, hindi na muna nagtrabaho si Angela. May natira pa namang pera sa binigay ni Miguel sa kanya at sapat na yon ang panggastos nilang mag-ina sa araw-araw hanggang tuluyang lumakas ang kanyang mga anak. Aaminin ni Angela, mas naging magaan sa kanyang lahat. Hindi na rin nagtatanong ang kanyang mga anak ng tungkol sa ama ng mga ito kaya hindi na niya kailangang pang magsinungaling. Lumipas ang mahigit 1 linggo. Abala si Angela sa pagluluto ng mga kakaning itinitinda niya sa tapat ng kanyang bahay nang huminto ang sasakyan ni Carlos. Umibis ito at nakangiting pumasok sa kanilang tahanan. Agad namang tumakbo palapit kay Angela ang kanilang anak at mukhang takot na takot sa sariling ama. Anong ginagawa mo rito? Matapang na tanong ni Angela. Angela, narito ako para kunin ang mga anak ko.
Tanggap na sila ni Mama at payag na silang sa bahay tumira ang mga bata. Masayang sagot ni Carlos. Mapait namang ngumiti si Angela. At sa tingin mo, papayag ako sa gusto mong mangyari? Carlos, Oo. Hindi ako nakatapos ng pag-aaral. Pero hindi ibig sabihin nun, hindi ko naiintindihan ang gusto mong mangyari. At mas talong hindi ko hahayaang gawin mo akong tanga. Hindi ako papayag na ilayo mo sa akin ng mga anak ko. galit na sagot ni Angela. Angela, pwede ba? Huwag ka nang mag-inarte pa. Isipin mo na lang na mas magiging maayos ang buhay nila kung nasa poder ko sila. Makakapag-aral sila. May bibigay ko lahat ng pangailangan nila na kahit kailan ay hindi mo may bibigay. Umalis ka na, Carlos. At huwag ka nang babalik dito kahit kailan. Malamig ang tinig na saad ni Angela. Buwisit ka talaga, Angela! Ang yabang mo! Wala ka namang kayang patunayan sa sarili mo. Isa ka hampas lupa! Sigaw ni Carlos. Oo, mahirap lang ako. Pero may dignidad at paninindigan ako, Carlos. Hindi tulad mo na hanggang ngayon ay nakasiksik pa rin sa saya ng nanay mo. Galit ding sagot ni Angela. Walang dahilan para patalo siya sa lalaking ito. Hindi sumagot si Carlos, pero isang nagbabantang tingin ang ibinigay nito kay Angela bago mahinahong humarap sa mga bata. Mga anak, sumama kayo sa akin. Bibilin ko lahat ng gusto niyong laruan. Kakain tayo lagi ng masarap na pagkain. Ayaw niyo ba yun? Baling ni Carlos sa mga anak. Huwag mong pilugin ang ulo ng mga anak ko, Carlos. Banta ni Angela. Ayaw po namin sumama sa'yo, tatay. Sinasaktan at inaaway mo po si nanay. Hindi mo na po siya love. Ayaw po naming iwan si nanay. Love na love po namin siya. Umiiyak na sagot ni Angelo bago yumakap sa bewang ng ina. Anak, please. Miss na kayo ni tatay. Hindi niyo ba ako na-miss? Tanong pa ni Carlos na nagsisimula ng lumuha. Kung totoo po na-miss nyo kami, sana dinalo nyo kami sa ospital. Sana po tinulungan mo si nanay sa pag-aalaga sa amin. Tsaka, bakit hindi na po kayo umuwi? Di ba po, ang sabi nyo, babalikan nyo kami? Sagot naman ni Angeline. Sorry mga anak, naging busy si tatay. Umiyak na sabi ni Carlos. Sorry din po, tatay. Pero hindi po namin iiwan si nanay. Ayos na po sa amin ni Angelo kahit hindi na po kayo umuwi dito. Masaya na po kami. Dahil wala na pong nangaaway at nananakit sa nanay namin. Ani Angela. Ang mga salitang yon ay tumagos sa puso ni Angela. Ganon din kay Carlos. Nangihinang lumuhod sa lupa ang lalaki habang hilam sa luha ang mga mata. Kitang-kita ni Angela ang pagsisisi sa mga mata nito pero wala siyang awang nararamdaman para dito. Umalis ka na! Hindi mo madadala sa dramang mga anak ko! Sa halip ay taboy ni Angela sa dating nobyo. Laglag ang balikat na tumalikod si Carlos at umalis. Lumipas ang 2 taon. Simula nang nakilala ni Angela si Miguel. Hindi natapos ang pagtulong ni Miguel kay Angela nang malaman ng lalaki na walang permanenteng trabaho si Angela at kailangan na ring mag-aral ng mga anak nito. Inalok niya ng trabaho ang dalaga bilang kasambahay. Kapalit ng pag-aaral ng kanyang mga anak at maayos na tirahan. Wow! Thank you po, Daddy! Isang araw ay masayang bulalas ni Angelo habang hawak ang bagong laruang pasalubong ni Miguel. Wala nang nagawa si Angela nang daddy ang itawag ng kanyang mga anak kay Miguel na siyang gusto rin ng lalaki. Thank you po sa mga pasalubong niyo sa amin. Wika naman ni Angeline habang yakap ang mga paper bag na dala ni Miguel. You're welcome, baby. Alam niyo naman lahat gagawin ni daddy para ibigay sa inyo ang lahat ng gusto niyo. Madamdaming sagot ni Miguel. Parang hinaplos ng mainit na kamay ang puso ni Angela ng mga sandaling yon.
Hindi niya akalaing may isang lalaki pang magmamahal at magpapakaama sa kanyang mga anak pagkatapos talikuran ang mga ito ng sariling ama. Si nanay po ba? Love niyo rin? Tanong ni Angelo, dahilan para mag-init ng husto ang pisngi ni Angela. Hindi lang love, sobrang love na love. Ani Miguel at kumindat pa kay Angela. Yay! Nanay, narinig niyo po bang sinabi ni Daddy? Love niya rin po kayo. Nasisiyahang tudyo ni Angeline sa ina. Kayo talaga, tama na yan. Nakakaya naman kay Sir Miguel, ang kukulit niyo. Saway ni Angela sa kanyang mga anak. Noon pa man ay lagi na silang tinutudyo ng mga ito pero siyang laging umiiwas. Uy, si nanay, nag-blush. Sigaw ni Angelo. Lalo namang nahiya si Angela sa pambibisto ng anak. Halos magkulay hinog na kamatis ang pisngi ng dalaga nang makitang sa kanya nakatingin si Miguel habang nasisiyahan siyang pinagmamasdan. Kayo talaga? Tumigil na nga kayo. Mabuti pa kumain na tayo. Baka lumamig na mapagkain. Aya ni Angela. Okay kids, dalhin niyo muna sa mga silid niyo mga gamit niyo. Kakain na tayo. Baka maging dragon pang nanay niyo. Tumatawang ani Miguel. Agad namang sumunod ang mga bata sa lalaki. Bitbit ang kanya-kanyang gamit ay umakyat ang mga ito sa kani-kanilang silid. Ikaw, masyado mong sinispoil ang mga bata. Baka masanay. Ani Angela. Hayaan mo na ako sa ginagawa ko. Masaya akong pinapasaya sila. Sagot ni Miguel. Pero alam mo naman na hindi ko kayang ibigay sa kanila ang mga bagay na binibigay mo. Paano na lang kapag iniwan mo na rin kami? Paliwanag ni Angela. Mabuti pa, wag na nating pag-usapan yan. Siya nga pala, may dala ako para sa'yo. Ani Miguel bago kinuha sa center table ang isang pumpon ng bulaklak. Para sa'yo. Ani to. Bakit binigyan mo ko ng bulaklak? Para saan to? Tanong ni Angela. Madalas naman siyang makatanggap ng kung ano-ano mula sa binata. Pero hindi niya inaasahang bibigyan siya nito ng bulaklak. Angela, alam mo namang matagal na kitang gusto, di ba? Mahal na mahal kita. Kayo na mga anak mo. Sagot ni Miguel. Pero Miguel, alam mo namang ayoko nang pumasok sa relasyon. Natatakot akong baka maulit lang ulit ang nangyari noon. Ayoko nang masaktan, maliitin at ipagpalit sa taong mas karapat-dapat. At alam mo, kung hindi ako nararapat kay Carlos, mas hindi ako karapat-dapat sa'yo. Ani Angela. Huminga ng malalim si Miguel bago kinuhang kamay ng dalaga. Hindi mo kailangang matakot. Dahil hindi ko gagawin sa'yo ang ginawa ng dati mong nobyo. Tapat at totoong pag-ibig ko sa'yo. Seryosong wika ni Miguel habang nangungusap ang mga matang nakatingin kay Angela. Hindi ko alam kung kaya ko pang magtiwala ulit. Natatakot na ako. Si Carlos, na siyang ama ng mga anak ko'y iniwan kami. Dahil malas ang tingin niya sa amin. Tapos ikaw, handa kang mahalin kami ng buo. Hindi ko alam kung tama bang maniwala at umasa ko na may isang tulad mo na nagmamahal sa amin. Binata ka at nasa iyong lahat. Gwapo, mayaman. Maraming babaeng nagkakandarapas sa'yo pero bakit ako na isang... Hindi na naituloy ni Angela ang sasabihin ng hinarang ni Miguel ang isa nitong daliri sa kanyang bibig. Wag na wag mong ibaba ang sarili mo. Minahal kita kung ano at sino ka. Hindi mahalaga sa akin ang nakaraan mo at kung saan ka nagmula. Tanggap ko mga anak mo at nakahanda akong maghintay hanggang handa ka nang mahalin ako. Pero sana bigyan mo ako ng pagkakataong patunayan ang sarili ko sa'yo. Kitang-kitang pagmamahal sa mga matang wika ni Miguel.
Hindi pa man nakasagot si Angela ay dumating na ang dalawang bata. Uy, si nanay! Kansyaw ng mga ito sa ina. Daddy, ayos lang po sa amin ni ate na ligawan niyo si nanay. Ikaw po ang gusto naming maging tatay namin. Wika ni Angelo na matagal nang nahulog ang loob kay Miguel. Talaga? Ayos lang sa inyo? Kung ganun, dapat tulungan niyo akong ligawan ng nanay niyo. Masayang sagot ni Miguel bago ginulong buhok ng paslit. Makakaasa po kayo. Basta, pag kinasal kayo, kami ni ating abay Masayang wika ni Angelo. Oo naman. Pwede ba namang wala kayo sa listahan? Nasisiyahang sagot ni Miguel. Masayang nagtawanan ng tatlo. Hindi naman napigilan ni Angela ang matuwa sa nakikita niyang kasiyahan ng kanyang mga anak. Bagay na hindi niya nakita sa mga ito noong kasama pa nila si Carlos. Hindi naman niya masisi ang magkapatid kung bakit mas malapit ang loob ng mga ito kay Miguel. Si Miguel kasi ang nagpaparamdam ng kahalagahan ng dalawang bata at mas nagpakita ng pagmamahal sa mga ito. Ayaw niyang pagkumparahin ang dalawa pero si Carlos kasi ay madalas aburido at laging galit sa kanila. Kahit maliit na bagay na pwede naman sanang pag-usapan ng maayos ay ikinagalit nito. Madalas din itong pinagbuhatan ng kamay ang mga anak nila, bagay na ikinakasama niya ng loob sa dating nobyo. Lumipas sa mga taon, naging maayos at masaya ang pananatili ni Angela at kanyang mga anak sa poder ni Miguel. Walang araw na hindi sila pinasaya ng binata. Kaya naman, unti-unti nang nahulog ang loob ni Angela sa lalaki. Congratulations, nanay! Nasa bungad pa lang ng isang mamahaling restaurant ay masayang salubong ng magkapatid kay Angela. Ngayong araw ay natapos siya sa kursong business management sa tulong ni Miguel na siyang nagpaaral sa kanya. Salamat! Masayang sagot ni Angela. Salamat din sa'yo at sa lahat ng tulong mo sa aming mag-iina. Nakangiting baling ni Angela sa lalaking ngayon ay kasintahan na niya. Hanggang ngayon ay hindi pa rin makapaniwala si Angela na naabot na niya ang kanyang mga pangarap. Pasalamat na naman. Nakakasawa ng marinig. Pwede bang I love you na lang ang sabihin mo? Nakangusong sagot ni Miguel. Isang pinong kurot naman ang natanggap nito mula sa dalaga. Aray, joke lang. Nakangiwing daing ni Miguel. Hindi naman napigilan ng magkapatid humagikhik nang makita ang paglalambingan ng dalawa. Masayang kumain ng apat na tila isang perpektong pamilya. Ang hindi nila alam ay may isang pares ng mata ang kanina pa nakasunod sa kanila. Malungkot ito at puno ng pagsisisi habang pinagmamasdan ang pamilya ni Angela na dapat sana ay siya ang kasama. Pagkatapos ng isang buwang pagliliwaliw sa iba't ibang lugar sa bansa, sumabak na sa trabaho si Angela. Sa kumpanya ni Miguel siya pumasok ng trabaho at agad naman siyang binigyan ng binata ng maayos na posisyon. Hi, hindi ka pa ba uuwi? Tanong ni Angela nang makitang hindi pa nakagayak ang binata. Agad namang nag-angat ng mukha si Miguel nang marinig ang boses ng kasintahan. Hindi pa. Malalate ako nang uwi. May mga kailangan pa akong tapusin. Sagot ni Miguel bago lumapit sa dalaga. Ganun ba? Hihintay na lang kita? Aniya. Hindi na kailangan. Mauna ka nang umuwi. Baka hinihintay ka na ng mga bata. Tinawagan ko na si Mang Mando. Siya na mag-aatid sa'yo. Wika ni Miguel. Okay, ikaw ang bahala. Teka, sinong nagbigay sa'yo ng bulaklak na yan? Kunot noon na tanong ni Miguel habang nakatingin sa bulaklak na dala ni Angela. Ha? Hindi ba sa'yo galing to? Pagdating ko kasi kanina sa office, nandun na to. Gusto kong iuwi ko sa bahay. Nagandahan kasi ako.
Sagot ng dalaga, habang nakangiting hinaplos ang mga bulaklak. Itapon mo yan. Hindi sa akin galing yan. Seryosong utos ni Miguel bago kinuha ang bulaklak at itinapon ito. Wala nang nagawa si Angela kundi sundan ng tingin si Miguel. Nangihinayang man siya sa mga bulaklak ay hindi na niya ito pinigilan sa nais nitong gawin. Palaisipan din sa kanya kung kanino ito nanggaling. Ang pulang rosas ang bulaklak na paborito niya at 2 tao lang ang nakakaalam nun. Si Miguel at si Carlos. Pero imposible namang bigyan siya ng bulaklak ng kanyang ex na halos isuka siya. Napailing na lang si Angela sa kanyang naisip. Sorry. Ayoko lang kasing may ibang nagbibigay sa'yo ng bulaklak. Don't worry. Bukas na bukas din ay bibigyan kita. Mas mabangot, mas sariwa pa. Parang batang saad ni Miguel. Hindi napigilan ni Angela ang kiligin sa sinabi ng binata. Ayos lang naman sa akin kahit wala. Hindi naman importanteng bulaklak. Ang mahalaga ay magkasama tayo at ang mga bata. Sagot ni Angela. Nakangiting pinisil ni Miguel sa ilong ang dalaga. Hindi nagtagal ay nagpaalam na si Angela sa kasintahan. Bumaba siya ng gusali para umuwi pero pagdating niya sa parking lot, hindi niya inaasahang makita si Carlos. Iiwas na sana si Angela pero nakita na siya ng lalaki. Angela, pwede ba tayong mag-usap? Tanong ni Carlos sa mababang boses. Malayo sa mapagmataas na pakikitungo nito sa dating nobya. Wala na tayong dapat pag-usapan, Carlos. Umalis ka na. Sagot ni Angela. Angela, please. Gusto kong makita ang mga anak ko. Pagmamakaawa ni Carlos. Maayos ng buhay ng mga anak ko. Hindi ka na nila kailangan. At mas lalong ayaw ka na nilang makita. Sagot ni Angela. Angela, nagmamakaawa ako sa'yo. Ayusin na natin ang pamilya natin. Magsimula tayo ulit. Iwan mo na ang Miguel na yan. Nakapagtapos ka na ng pag-aaral. Pwede ka nang humanap ng maayos na trabaho. Magbagong buhay na tayo. Alam kong ako pa rin ang mahal mo. At ginamit mo lang siya. 'Di ba? Alok ni Carlos. Nahihibang ka na ba? Sa tingin mo gagawin ko yan? Si Miguel ang nandyan nung panahong kailangan ka namin. Iniwan mo kami, Carlos. Pinabayaan mo kami. Tapos ngayon, gusto mong bumalik kami sa'yo? Galit na wika ni Angela. Angela, ako ang ama ng mga anak natin. Tayong pamilya kaya dapat lang sumama ka sa akin. Naiinis na sabi ni Carlos at kinuha ang braso ng dalaga. Bitawan mo nga ako! Kahit kailan, hindi ako sasama sa'yo. Hindi na ikaw ang mahal ko. Dahil wala kang kwentang tao. Mariing sagot ni Angela. Tila nahimasmasa naman si Carlos at agad lumambot ang muka. Patawarin mo ako. Ginawa ko lang yun para makaahon tayo sa kahirapan. Bumalik ako sa amin para makapagtapos ng pag-aaral at para makaipon ng pera. Balak ko naman talagang balikan kayo pero hindi ko alam na habang wala ako, meron nang tumayong ama sa mga anak ko. Umiiyak na sabi ni Carlos. Sana maalala mo kung paano ako nagmamakaawa sa'yo noon na wag mo kong iwan. Pero tinilikuran mo pa rin kami. Ipinaglaban mo nga ako sa mga magulang mo. Pero hindi mo ako pinanindigan. Kaya ngayon, amanos na tayo. Kalimutan mo na kami dahil ikaw, matagal ka na naming ibinaon sa limot. Puno ng galit na saad ni Angela bago tinalikuran ng binata. Sa halip na dumiretso sa sasakyan, bumalik si Angela sa opisina ni Miguel. Nagtatakang tumingin sa kanyang kasintahan at nagtanong pero hindi sumagot si Angela. Lumapit siya sa nobyo at mahigpit na yumakap dito. Anong nangyari? May problema ba? Nag-aalalang tanong ni Miguel. Nakita kami ni Carlos sa ibaba. Nandyan siya. Paanas na sagot ng dalaga.
Hindi nagsalita si Miguel. Tila nahulaan na nito kung anong nararamdaman ng kasintahan. Niyakap niya pabalik si Angela at marahang hinaplos ang likod nito. Hindi na niya kailangang marinig pa sa kasintahan ang lahat. Malinaw sa kanya na may puwang pa rin sa puso nito ang dating nobyo. At sa isiping yon, parang nilamukos ang puso ni Miguel. Dumaan ang mga araw, sinikap ni Angela burahin sa kanyang isip ang naging pagkikita nila ni Carlos at ang mga sinabi nito. Pero hindi niya inaasahang tadhana mismo ang gagawa ng paraan para magkita sila. Isinama ni Miguel si Angela sa business meeting nito. Ang hindi alam ng dalaga ay makakaharap niya doon ang pamilya ni Carlos. Dahil si Miguel pala ang bumili ng malaking shares ng kumpanya na ibinenta ng pamilya Ramirez. Angela? Hindi makapaniwalang bulalas ni Maris ang matapobreng ina ni Carlos. Ako nga po. Proud na tugon ni Angela. Nawala ang takot niya sa ginang. Pagkatapos ng pangmamaliit at pang-aapi nito sa kanya, may parte sa kanyang puso ang gustong ipagmalaki dito ang mga narating niya sa buhay. Tingnan mo nga naman. Sinong mag-aakala na ang dati naming kasambahay na inakit ang anak ko ay narito ngayon at kalahok sa isang napakahalagang pagtitipon. Nangiinsultong saad ni Maris. Mapang-asar nang ngumisi si Angela habang si Carlos ay nanatiling nakayuko at hindi makatingin sa dalaga. Nasa tabi nitong asawa nitong nanguuyam ding nakatingin kay Angela. Pero wala sa sistema ni Angela ang magpaapi ng mga oras na yon. Kaya naman, yumukod siya sa harapan ng mga ito bago nagsalita. Inakit? Sinabi na po ba sir ng anak mo na nagkita lang kami nung nakaraan at nagmamakaawa siyang iwan ko ang nobyo ko at sumama sa kanya para magbagong buhay kasamang mga anak namin? Matamis ang ngiting sabi ni Angela. Kulang na lang ay matawa si Angela nang makita ang talonang muka ng magbiyanan, habang si Carlos ay nawalan ng kulay ang muka. Malandi ka talaga! Hanggang ngayon, inaakit mo pa rin ang anak ko! Galit na sigaw ni Maris at tangkang sasampalin si Angela pero maaga pitong hinarang ni Miguel. Magsisimula na tayo ng meeting. Narito na ang bagong presidente ng kumpanya. Ani Miguel. Mabuti pa nga, Mr. Santillan. Kanina pa ako naaabaligbaran sa pagmumukha ng sekretary mo. Nakangiwing sagot ni Maris. Excuse me, Mrs. Ramirez. Hindi ko sekretary si Miss Javier. Ang totoo niyan, sa kanya nakapangalan ang pinakamalaking share sa kumpanya niyo. Seryosong sagot ni Miguel. Gulat at hindi makapaniwala sa narinig ang mga taong nasa silid. Maging si Angela ay hindi alam kung anong gagawin. Nalilito siya sa mga nangyayari. Hanggang narinig niya ang malakas na kalabog dahil hinampas ni Mrs. Ramirez ang mesa. Hindi maaari ito! Hindi isang katulad mong hampas lupa ang magmamaniobra ng kumpanya na pinaghirapan ko! Umuusok sa galit na sigaw ng ginang. Ma'am, stop it! Saway ni Carlos sa ina. Nang mapansin ni Miguel ang panginginig ng katawan ng dalaga, lumapit siya kay Angela at marahang niyakap sa bewang ang dalaga. Magdahan-dahan ka sa pananalita, Mrs. Ramirez. Baka hindi mo alam na fiancé ko ang pinagtutungkulan mo. Mahina pero mariing wika ni Miguel. Bago umupo sa pinakadulo ng mesa katabi si Angela at sinimulang ilahad ang ilang pagbabago na gusto niyang gawin sa kumpanya ng mga Ramirez. Nang matapos ang meeting, agad nang lumabas sa silid ang pamilya ni Carlos kasamang ibang kalahok. Naiwan si Angela at Miguel sa loob. Bakit hindi mo sinabi na sa akin mo ipinangalan ng binili mong shares sa kumpanya nila Carlos? Nang silang dalawa na lang ay tanong ni Angela. Dahil gusto kong sorpresahin ka. At saka, alam ko namang hindi ka papayag.
Sagot ni Miguel bago niyakap ang nakatalikod na dalaga. Nang hindi sumagot si Angela, nilagay ni Miguel ang kanyang baba sa balikat nito. Pumihit naman si Angela paharap sa lalaki at sinalubong ang mga mata nito. "Bakit ginawa mo pa rin?" tanong niya. Nagbuntong hininga muna si Miguel bago sumagot. Dahil gusto kong ipamukha mo sa kanila na ang taong sinaktan, iniwan at ginawa nilang kaawa-awa noon. Ngayon ay matagumpay sa buhay. At hindi ko hahayaan ang kahit na sino natapakan at saktan ka. Madamdaming sagot ni Miguel. "Hindi ko alam kung dapat ba akong matuwa sa ginawa mo. Paano na ngayon yan? Madalas na kaming magkikita ni Carlos. At si Mrs. Ramirez, baka lagi na kaming magsabong nun." Ani Angela. Huwag mo silang alalahanin. Dahil hanggat nasa tabi mo ako, walang sino man ang pwedeng gumalaw sa'yo. Matatag na wika ni Miguel. Naging maayos ang pamamahala ni Angela at Miguel sa kumpanya ng pamilya ni Carlos. Hindi na bumalik doon si Mrs. Ramirez. Nalaman ni Angela na nagkasakit pala ang ginang at malubha ang lagay. Hindi nagtagal ay tuluyan ng ibinenta ng mga Ramirez ang kumpanya kay Angela. Isang araw, habang abala si Angela at ang kanyang mga anak sa pamamasyal sa park, nakita nila si Carlos at ang ina nito na nakaupo sa wheelchair. Ate, tingnan mo oh. Si tatay ba yun? Narinig ni Angela na tanong ni Angelo sa kapatid. Oo, siya nga yan. Siguro nanay niyang kasama niya. Mabuti pang nanay niya. Inalagaan niya. Mukhang mahal na mahal niya. Samantalang tayo, iniwan niya. Mababakas ang sama ng loob na wika ni Angeline. Ate, galit ka pa rin ba kay tatay? Ako? Oo. Nagagalit pa rin ako sa kanya dahil sa ginawa niya sa atin. Saad ni Angelo. Mga anak, hindi ba? Noon ko pa sinabi sa inyo na hindi kayo dapat nagtatanim ng sama ng loob. Isipin niyo na lang na may mas magandang plano sa atin ang nasa itaas kaya nangyaring lahat ng yon. Mahinahong paliwanag ni Angela sa mga anak. Sorry po, Nay. Hindi lang po namin maiiwasang magalit sa tuwing naalala namin kung paano tayo sinaktan ni tatay. Ani Angeline. Marahang hinaplos ni Angela ang buhok ng anak. Nauunawaan niya kung anong nararamdaman ng mga ito pero ayaw naman niyang habang buhay ang mga itong magalit sa kanilang ama. Samantalang nang makita ni Carlos ang dating nobya at ang kanyang mga anak, agad siyang lumapit sa mga ito. Anak? Angeline? Angelo? Luhaan at hindi magkamayaw na bulalas ni Carlos. Sa halip na sumagot, nagtago sa likuran ni Angela ang magkapatid. Anak, nandyan ang tatay niyo. Ani Angela na nais iparating sa mga anak na kausapin ng ama. Naintindihan ko mga anak. Siguro nga masyadong malalim ang sugat na nilika ko sa puso niyo. Hindi ko kayo pipiliting patawarin agad ako. Pero gusto ko lang ipaalam sa inyo na mahal ko kayo. Sorry kung iniwan ko kayo. Akala ko kasi kapag nagtagumpay na ako sa buhay, ay nandyan pa rin kayo pagbalik ko. Hindi ko alam na may tao palang papalit sa pwesto ko sa buhay nyo. At gagampanan ng pagiging ama ko sa inyo. Umiiyak na sabi ni Carlos. Hindi naman napigilan ni Angela ang pagpatak ng kanyang mga luha. Naawa siya sa lalaki pero sigurado siyang wala nang pagmamahal niya dito. Hindi sumagot ang dalawang bata pero maririnig ang mahinang mga hikbi na mga ito. Patawarin niyo rin ako mga apo. Ako punot dulo ng lahat. Kung sana'y hindi ako naging mapagmataas. Kung sana'y tinanggap kong nanay niyo. Hindi sana kayo naghiwa-hiwalay. Siguro, masaya at buong pamilya niyo. Patawarin niyo ako. Angela, mga apo. Siguro,
Karma ko nang nangyayari ito sa akin. Talagang madamot ako. Umiiyak na sabi ni Mrs. Ramirez. Ma'am, tama na. Baka makasama pa sa'yo. Saway ni Carlos sa ina. Nang hindi nakatiis ang dalawang bata, lumapit ang mga ito sa ginang at yumakap. Huwag na po kayong umiyak. Napatawad na po namin kayo. Oo nga po. Sorry po kung hindi namin kayo agad kinausap. Natatakot po kami na baka saktan niyo po kami dahil ayaw na po namin kay tatay. Prangkang wika ni Angelo. Naiintindihan ko kayo mga apo. Sana dumating ang araw na mapatawad yung tatay niyo. Ani pa ni Maris, bago niyakap ang kanyang mga apo. Pero ang lahat ay nagkagulo nang bigla itong inatake ng sakit nito. Ma'am! Natatakot na bulalas ni Carlos. Walang pag-aalinlangang tinulungan ni Angela ang dating nobyo. Dinala nila sa ospital ang ina nito. Ang mga anak niya ay kanina pa niya ipinahatid sa driver. Medyo malalim na ang gabi nang umuwi si Angela. Nakapatay na ang lahat ng ilaw sa loob ng bahay. Palatandaang wala ng taong gising na mga oras na yon. Nagtungo siya sa kusina para uminom ng tubig. Laking gulat niya at halos mapasigaw siya nang may makitang bulto ng isang lalaki na nakaupo sa harap ng mesa. Umiinom ito sa dilim. Agad na amoy ni Angela ang amoy ng alak. Bakit ngayon ka lang? Malamig ang boses na tanong ni Miguel. Pasensya na kung ginabi ako. Nag-message ako sa iyo kanina. Dinala namin sa ospital si Mrs. Ramirez. Sagot ni Angela. Kahit madilim at tanging liwanag ng buwan ang nagbibigay tanglaw sa kanila, kitang-kita ng dalaga ang mapait na ngiting sumilay sa mga labi ni Miguel. So, okay na kayo? Tanong nito. Oo, nag-usap na kami at ang mga bata. Humingi sila ng tawad sa amin. Ani Angela. Ganun lang kadaling pinatawad mo sila? Mahal na mahal mo talaga siya. Umiiling na sabi ni Miguel bago muling tinungga ang baso na may lamang alak. Ano bang problema mo? Tsaka, bakit ka umiinom? Tanong ni Angela bago lumapit sa binata. Hindi sumagot si Miguel at ipinagpatuloy ang pag-inom. Si Angela naman ay nanatiling nakatayo sa tabi nito. Ako, Angela. Kailan mo ko mamahalin? Tulad ng pagmamahal mo kay Carlos. Mababakas ang selos sa boses na tanong ni Miguel. Nagsiselos ka ba sa kanya? Miguel, si Carlos pa rin ang ama ng mga anak ko. Alam ko. Kaya nga wala akong laban sa kanya, diba? Ako lang naman tong pinipilit ang sarili ko sa'yo. Kahit alam kong isang araw, iiwan mo rin ako. Dahil mas matimbang si Carlos kaysa sa akin. Saad ni Miguel at hindi nagawang itago ang pag-iyak. Hindi naman malaman ni Angela kung anong gagawin. Tanggap ko na, Angela. Tanggap ko na darating ang araw na ako naman ang iiwan niyo. Sorry, hindi ako naging sapat. Pero huwag ka mag-alala. Tanggap ko na. Sabihan niyo na lang ako kung kailan kayo aalis. Dagdag pa ni Miguel bago tumayo at malungkot na tumalikod sa dalaga. Si Angela, na kanina ay walang maapuhap na sasabihin, ay lalo pang naestatwa sa kanyang kinatatayuan. Hindi niya inakalang iba pala ang laman ng isip ng kasintahan. Bago pa man tuluyang lumabas sa kusina si Miguel, tumakbo si Angela palapit dito at mula sa likuran ay niyakap nitong binata. I'm sorry. Aniya. Okay na ako. Sagot ni Miguel. Bago binaklas ang mga braso ni Angela na nasa kanyang katawan pero hindi pumayag ang dalaga. Mas sinigpitan pa niya ang pagkakayakap kay Miguel.
I'm sorry kung ganyan ang nararamdaman mo. Pero sasabihin ko sa'yo na mali ka nang iniisip. Umiiyak na ani Angela. Bago niluwagan ang yakap sa binata, agad namang pumihit paharap si Miguel at direktang tumingin sa mga mata ni Angela. Anong ibig mong sabihin? Kunot noong tanong ni Miguel. Nagkakamali ka sa iniisip mo. Inusgahan mo agad ako. Mahal na mahal kita, higit sa pagmamahal ko kay Carlos. Sa tingin mo ba, magagawa pa namin ng mga anak kong iwan ka? Wika ni Angela bago nagtatampong inirapan ang kasintahan. Ibig mong sabihin, hindi kayo nagkabalikan? Tanong ni Miguel. Hindi. Walang dahilan para balikan kong taong minsan na akong dinurog. Ikaw ang nandyan. Nung panahong lugmok na lugmok ako at hindi ko kayang suklian ng sakit ang lahat ng ginawa mo para sa amin. Ani Angela. Nang marinig ang sinabi ng dalaga, mahigpit itong niyakap ni Miguel. Salamat. Mahal na mahal ko kayo ng mga anak mo. At hindi ko kakayanin kung iiwan niyo ako. Ani Miguel. Hindi ka namin iiwan kahit anong mangyari. Ikaw ang bumago sa buhay namin. Umiiyak pa ring sagot ni Angela. Sandali pang nagyakap ang dalawa at dinama ang pagmamahal nila sa isa't isa. Mas naging maayos at magaan ang relasyon ni Miguel at Angela. Isang gabi, pag-uwi ni Angela galing trabaho, isang secret proposal pala ang naghihintay sa kanya. Kunot noong pumasok sa loob ng bahay si Angela. Masama ang kanyang pakiramdam at hindi na naman niya maiwasang mainis nang walang isa man sa mga kasambahay ang sumalubong sa kanya. Wala ngayon si Miguel dahil may business trip ito abroad. Lalo pang nainis ang dalaga nang pati mga anak niya ay hindi niya naabutan sa sala hanggang may narinig siyang musika sa pool area. Nagmamadaling lumapit doon si Angela. Pero tulad sa loob ng bahay, wala din siyang nakitang tao. Aalis na sana siya nang mula sa kung saan ay lumabas si Miguel, hawak ang isang pumpon ng bulaklak na rosas. Anong meron? Tanong ni Angela. Secret. Ani Miguel bago niyakap ang dalaga. Maya-maya pa ay may narinig silang putok na nanggagaling sa itaas. Tumingala si Angela at nakita niya ang pagguhit ng iba't ibang kulay ng fireworks sa kalangitan na agad lumikha ng mga letra. Natutop ni Angela ang kanyang bibig nang malinaw niyang nabasa ang mga salita. Will you marry me? Ulit ni Miguel. Hindi makapaniwalang humarap si Angela sa lalaki kasabay ng pagpatak ng kanyang mga luha. Oo, papakasal ako sa'yo. Naiiyak na tugon ng dalaga. Agad isinuot ni Miguel ang singsing sa daliri ni Angela. Walang pagsidla ng kaligayahan sa puso ni Angela ng mga sandaling yon. Akala niya nang iwan siya ni Carlos ay mag-isa na lang niyang itataguyod ang kanyang mga anak. Pero nagkamali siya dahil ang pag-abandona pala sa kanila ng lalaki ang magiging dahilan para makilala niya ang tamang tao na sasamahan siya hanggang sa huli. I love you. Ani Miguel. I love you too. May surprise din ako sa'yo. Ani Angela. Talaga? Ano yun? Excited na tanong ni Miguel. Kinuha ni Angela sa kanyang bag ang pregnancy test at nakangiti yung inabot sa lalaki. Wow! Totoo ba to? Magkakaanak na tayo? Masayang-masayang bulalas ni Miguel. Oo! Masayang tugon ni Angela. Halos malunod sa kaligayahan ang dalawa na mga oras na yon. Maya-maya ay lumabas na ang magkapatid mula sa pinagtataguan ng mga ito kasama ang mga kasambahay.
Saka lang napagtuunan ng pansin ni Angela ang masarap na mga pagkaing nakahain sa mesa. Nanay, Daddy, totoo po bang magkakaroon na kami ng kapatid? Seryosong tanong ni Angeline. Hindi agad nakasagot si Angela. Ayaw niyang isipin ng kanyang mga anak na may kahati na mga ito sa kanila. Oo anak, madadagdagan na tayo. Masayang sagot ni Miguel. Yes, magkakaroon na kami ng baby! Halos sabay na sigaw ng dalawang bata. Ang pangamba na nararamdaman ni Angela ay pinalitan ng saya. Gusto ko mula ngayon, Mommy na rin ang itawag niyo sa nanay niyo. Saad ni Miguel. Wala pong problema, Daddy. Sagot ni Angelo bago nakipag-appear sa lalaki. Nang gabing yon, masayang nagsalo-salo ang pamilya ni Angela kasama ang kanilang mga kasambahay. Lumipas ang ilang buwan, nagpakasal ang dalawa. Isang engrandeng kasal ang ibinigay ni Miguel sa dalaga. Kasal na alam niyang deserve ng sinumang babae. Hindi kinalimutan ni Miguel ang taong dahilan kung bakit nakilala niya si Angela at ang mga anak nito. Binigyan ni Miguel at Angela ng pagkakataon si Carlos na makapagsimula ng maliit na negosyo. At ngayon, lahat sila ay excited sa pagdating ng bagong miyembro ng kanilang pamilya. Kung minsan, sadyang nakakagawa tayo ng mga maling desisyon sa buhay. Kaya dapat nating pag-isipang mabuti ang lahat ng bagay bago tayo gumawa ng hakbang.